sa school. Kaya ginusto ko 'to, pinili ko na pumunta rito para maalagaan yung inaanak nyo. Saan ko ba umpisahan, pare ko? Well, sa pagiging rakista ba o sa pagiging nurse na? So, 2 weeks So, lang talaga. Ulitin lang natin, guys, ano? ngayon, pag nag-apply ka, titingnan pa rin nila kung ano yung... Pero yung 11 years na yon, tinuloy ko pa rin yung pagiging doctorate ko. So, umabot ako ng doctorate sa awa ng Diyos. Na gustuhang mag-aral. Parang may competition pagdating dito. Because of the fact na it's easier for us to go. So, ano ba yung experience na yan? Sabihin na natin. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Alright, good morning po sa ating lahat. At nagbabalik po ang ating Global Nights TV. May bago tayong bisita ngayon at sikat na sikat to sa Ireland. Si Mr. and Mrs. K. Mahabang introduction pero tingin ko sila na lang mag-i-explain mamaya pag nag-start ng kwentuhan natin. Alright, Mr. and Mrs. K, kamusta po kayo dyan? Ayun naman, no? Hello! Kumusta? Kamusta po kayo, sir, ma'am? Magandang ano naman. Okay, ayos naman. At grabe, no? 3 years in the making tong ating usapan na to. Tapos ngayon, nangyari na. Sinabi mo pa, ano po yun, panahon pa ng pandemic, pinag-uusapan na natin to. Yes. Ano, Doon pare mo ko, makikita, business ka. doon mo makikita na busy-busy ang lahat. Ay, grabe, oh, busy-busy talaga ang mga panahon na yun. Pero ngayon, hindi na tayo busy. Magbabalik tayo. Bago tayo mag-start sa mga mabibigat na tanong, okay lang ba magpakilala mo na kayong dalawa, Mr. and Mrs. K? Ano ba yung, saan kayo nag-start? Siguro, umpisa natin muna sa journey ng pagiging nursing nyo. Perhaps yung aking may bahay, kumbaga, yung unang Kinabahan naman ako. Okay, Yeah. si Mrs. K muna. Let's Mrs. give K. the floor to. Yes. Okay. Oh, Ladies first. ladies first. Ladies first. Okay, so simulan ko where I studied nursing in family clinic, which is our common grounds, di ba? Tayong tatlo. So, finished nursing in 1999. Wow. Bagong-bago. Bagong-bago. Magkakaalaman ng edad. Yeah, 1999, and then did I work in the Philippines, sa province for a year, then Manila, work in Cardinal Santos. Yes. Wow. Mahirap pumasok Uh, dyan, sa Cardinal Santos. yeah, but kind of in between, I had experience outside nursing because parang I wasn't sure that time, or I was thinking na once I start doing nursing, it'll be continuous na, because I kind of felt like pag nag-nurse ka, nurse na talaga diretso na, di ba? Yung parang our life will be nursing. So kind of in between, I had loads of other experiences, which I was glad na na-experience ko yon outside nursing. So, ano ba yung experience na yan? Sabihin na natin. Medyo parang nabibitin ako eh. Yeah. No, what I Magkakaalaman mean na. is like, syempre, nursing. And then I had experience as a fashion consultant in Linea, Italia. And then I Wow. had experience as well, kind of nursing related because sa dermatology clinic siya. Mhm. Yun. And then, napasok na nga ako to Cardinal Santos. I worked there for a year. Saan department? I work in ICU. And then after that, I had a chance, or I had an opportunity to go abroad sa Saudi Arabia, in Jeddah, for 2 years. It's actually ano siya private yacht. It's owned by Prince of Saudi Arabia. It's not just like a simple yacht. Kung familiar kayo sa sizes, yung measurement, ang measurement niya is 12,000 gross tonnage. Where yung mga kasama ko nagsasabi is parang kasing laki siya ng Super Perry sa atin, sa Wow, Pilipinas. laki oh. Yeah. And it's actually the largest yacht in the world in 2000. 2000 to 2020, 2001, I think. Yeah, pero Wow. ngayon mas marami na kasing mas malaki sa kanya. But So, it's still, anong feeling nun na kasama mo yung mga mabibigat na tao? I mean, yung mga sikat na tao. well, actually siguro, alam mo, doon mo marirealize na pag hindi naman, hindi mo
kilala na hindi naman sikat, hindi mo masyadong, parang hindi ganun katindi yung dating. Although, pag inisip mo yun, uy, teka, prince ito ng Hindi na Saudi tayo. Arabia, pangatlo siya sa magiging king. Wow. Alam mo yun? Parang nung time na yun, then hindi naman din, because I'm the nurse for the crew, so hindi naman ako masyadong nakakalapit. Wow. Ganon. So, hindi naman ganun ka-strict ang mga Strict sila nila. well, in other ways siguro. Like, siyempre, yung pananamit, alam mo naman yan, about Yeah. yung culture lang. But they're actually good Pero ano siya, bale nurse siya for the crew, sa mga sa staff. mga staff. Kasi yung ano doon, yung dami namin is like 92 people, yung 92 crews. So, Wow, kumbaga, dami, no? then multiple ano din siya, diverse din kami doon kasi may mga Chinese, may German, mostly Germans sila yung mga officers, and then we have Filipino officers din. Yung kasi the two division yan yung may deck na officers and then may engine. Sa engine, may mga Filipinos tayo dyan, and then sa deck may mga Filipinos, and then sa kitchen, meron ding Greek, may Polish. Actually, yung doctor doon is Polish siya. Diverse pala yan. Yes. Groups na yan. Ganun. And maraming mga Filipinos. Of course, I think 70% are Filipinos. What about Mr. K? Yes, naman, no? Ayan. So, siyempre, naging nurse tayo. Hindi naman kasi umpisa, di ba, nung mga panahon natin, pag sinabi mo kasing nurse, most likely mga women yan, mga females, mga ganyan, di ba? Yun ang panahon natin kasi parang nag-uumpisa pa lang na magkaroon ng mga nurses na mga lalaki. Umpisa, hindi ko gusto ang maging nurse. Siyempre, para bang lumalaki kang ganun tapos makikita mo na, uy, parang pang babaeng ano yan, course yan. Pero because of the fact na it's easier for us to go abroad, to work abroad as a nurse, so parang nadala na rin ako doon na okay, nag-try ako na mag-nurse for a year, I mean nursing student. And then eventually, sabi ko, okay, tuloy-tuloy na natin to. Parang okay naman. Hindi naman siya mahirap para sa akin that time. In fact, well, parang naglalagay natin ng CV natin dito eh. Tayo, Dean's Listers din. Wow. Pero hindi naman hindi naman tayo nagmamayabang. Pero ganoon ang naging natin, estado natin as student nurse. And then, after that, I was really planning in a way na pumunta ng Amerika. But then, yung opportunity came up, papunta ng Ireland. Nandito ako ngayon sa Ireland. But through the journey, bago yung mag-abroad na yun, siyempre, yung ating dating place, hospital na kung saan tayo nag-meet, di ba? Which is, sabi nga ni Mrs. K kanina, the three of us, yung common ground natin is yung Family Clinic Hospital. Yeah. Doon talaga nag-umpisa ang ating pagiging tropa. Yes. Tama. Oo. Ito kasi yung parang na-notice ko na pagka yung may katropa ka sa Philippines, iba rin yung pakiramdam na pagka nagkaroon ka ng kaibigan dito sa Ireland. Yes, magiging kaibigan. Pero para bang doon kasi sa Philippines, doon kayo parang nag-start talaga as yung bonding natin. Iba yung bonding doon kasi all of you were sort of pursuing the dream. Parang ganon. Na hindi mo pa alam yung career mo talaga kung ano. Kasi aminin natin sa Philippines naman talaga yung pag-nurse ka. Nung panahon natin, yung ating sweldo, mababa. Parang we're just working for the sake of getting the experience. Parang sa atin lahat naman tayo nag-umaasa na hindi lang yun talaga ang kakahinatnan natin bilang nurse. Siguro sa side ni Mrs. K, ang nangyari kasi diyan, kasi sa Cardinal medyo mataas ang kanyang sweldo nung panahon na yun, di ba? Oo, malaki ang sweldo namin doon. Like, I was there in 2001, between 2001 and 2002. Sumusweldo na kami ng 11,000. Wow. Sabihin ba natin, paring Richard, yung ating... Hindi naman, kasi throwback naman. Diba? Nakaraan na yun yung ating sweldo.
At Di least, ba? di ba, na-experience din Sabihin natin mo yun. kung maalala mo pa ba kung magkano yung pumapalo ng ating sweldo? Buwan yan? Magkano ba yun? Parang 3,000 ba? 5,000? Ganun. Parang mga 4,000. Yeah. Kulang-kulang 4,000, Parang, mga ganyan parang yata. 4,999 pare. Yeah, oo. Mga ganyan. Actually, that was the reason because yung, di ba, madami kong kabatch. Kabatch ko ha, hindi nyo kabatch. Hindi. Madami akong kabatch na nag-work sa family clinic and they were asking me, oh Laura, pwede dito, pasok ka. Kulang kami ng nurses. Ako naman, parang, hindi ko kaya yung sweldo sa family clinic kaya hindi ako pumunta. Hindi ko nagkataon pala. Di ba? Kulang ang pang-date. Wala Kulang ko ang talaga. pang-date. Naalala ko nga yung uniform eh. Yung pagpasok ko doon sa hospital na yun, wala akong uniform. Kasi di ba naka-uniform tayo everyday, iba-ibang suit natin, Oo. may mga 5 yata yun. So, meron doon mabait na nurse eh. Ang pangalan ay Lilia Mocampo. Ate G ang tawag natin. Shoutout kay Ate G Oh, dyan. Diba? Shoutout na rin. Pinautang ako ng isang 5 days na uniform, parang ganun, 1,500 yata. Sabi ko sa kanya, Ano yan, yung scrub? ay scrub suit namin. Pinapatay namin yun eh. Tapos sabi ko sa kanya, pautang naman, 1,500. Sabi ko, ilang gigs ba yan? Sabi ko, di Jano Gibbs, alam mo na. Ayun lang, office na doon. Yung mabait yung mga kasama natin eh. Mabait. At, Pero si Ate G kasi, siya yung mahilig siya magluto. So, nangyari, magko-contribute kami, panluto, ganyan. Siya yung magluluto doon for dinner or lunch. Diba? Kasi ay, ano yan hindi eh. lang yan. Si Kuya Alvin, nagluluto din. Yes, oo. Kuya Alvin, Bakiran. Hello, Alvin. Doon mo makikita na iba ang banding Iba, iba. ng nating mga Pilipino sa Pilipinas compare pag nag-abroad na kayo. I don't know if you will agree with me, but I think parang parang may competition pagdating dito or parang hindi ganun kasing thick, hindi ganun kasing lapot yung friendship. Parang Bakit ganun kaya? ang dating sa akin or kayang parang iba. dahilan? Ano kayang dahilan? Oo. Hindi, I think makakatagpo ka naman din talaga ng mga magiging kaibigan mo. But in a way, it's a different level from those people that you've known in the Philippines. As I said earlier on, na parang wala pa kayo noon eh. You haven't proven anything in such a way. Kasi considering we were so young at that time. Diba? So, yeah. And then when we come, nasa abroad na tayo, working abroad, parang may mga experiences na tayo from different pathways, diba? And then, pagdating dito, parang ka na eh, sala ka na eh, nasala na lahat ng mga tao dito. So parang you have something, somehow, you have proven something. Kaya parang okay, pagka magiging makakilala ka ng tao, magiging friends mo, parang na siya eh, parang okay, na kayo eh, made up na kayo, parang ganun eh, ang dating. Yeah, pwede din, like what you've said, bata pa tayo noon, we're more focused on ourselves, friendship. Unlike here, when you go abroad, you're focused on your family. Yeah. You have children, wala kang nanny na mag-aalaga ng mga Maybe that was another reason na gano'n, na kaya iba. Kasi iba talaga yung friendship ng bata pa kayo. Siguro yun, I think that was the big malaking reason. factor. Correct. I have to agree with that. Would you agree with that? Parang Ricky? Tingin ko 100% pare ko, Kasi nung mga bata pa tayo, yung lahat ng mga sekreto natin, alam natin kung ano eh. Kasabihin ko ba? Wag na. Kakaalaman na dito Kaalaman na dito. Hindi baka maging mister na lang ito dito. Hindi lang kasi yung hospital natin malapit sa sa Quiapo. So, madalas ito kasi si Mr. K, madalas kami sa Quiapo niyan. Bibili kami ng mga ang paborito natin, mga DVD, kung ano yung latest, ay updated tayo dyan, Yes. Ano pa? Bibili Maganda natin. kasing
magandang setup kasi natin doon. Ingat, Kasi, parang ingat magsalita si ingat na ingat, oh. Ingat na ingat, oh. Parang ingat na ingat magsalita. Meron ba Oo. akong hindi pa alam? Mariel, ano ba dyan? Naka-duty ba? Hindi, ang hindi ko pa makalimutan kapag, pag Ramadan, ano, Hmm. alam naman natin, mga kaibigan natin, mga Muslim, kapatid natin, ay laging, ang tawag doon, pare, sa inyo, Fasting? nagka-fasting. So, Oo. Oo. ang Oo. ginagawa namin, pag magkasama kami ni Mr. K, ang daming baon ng noodles yan. Magluluto kami niyan, no? Ting gabi, lahat mo kami magkakain kami niyan. Lahat ng sino duty kakain kasi para sa kanya. Para sasamahan namin kasi Oo. nakakaawa naman itong kaibigan. Tara, samahan natin. Baka Oo. maubos na lahat ng 5 noodles. Oo. Di Saka ba ano pa? uso sa atin? Yung Oo, canton, mga ganyan. sige, Anton. Saka ano, ito Pero, si Mr. K, lalo pag Christmas, may mga ham kami niyan eh. So, bawal sa kanya yung ham na pork. So, ang special lagi yan eh. Chicken yung sa kanya. Max, special Oo. ka. Naka-separate lagi. Pero ang kaganda naman sa kanya, yung kanyang rice, malalaking butil. Sabi ko, pare, saan galing yung class mo? Malalaki ng butil ha. Baka, Kakaiba. Oh, baka iba. bakit? Oo. Hindi, Bakit? actually, yung mga rice na yon galing sa States pa yon. Ah, Kasi my mother, laging nagpapadala ng packages. So pati siya, bigas? pati bigas. Wow. May Matigas. dalang, oo. Ibang klase talaga si nanay. Oo. Kasi 'di ba sa Amerika, diyan sa inyo, pag nagpapadala kayo ng mga packages, hindi siya kinikilo, kundi sa Oo. box, Sa box. 'di ba? Oo. Ganun ang ganun ang So, kahit ano yung nilalagay ni nanay. bigas and then mga canned goods, mga ganyan. Kumusta naman yung ano nyo diyan, pre? Yung when it comes to ganun pa rin ba yung tradition na yung mga from America? Kasi ito kasing ating kaibigan na to, ladies and gentlemen, yung mga nanonood ng Tara Let's Talk, nasa Amerika siya. So, pwede kayang i-ano mo din sa amin, pre. Pwedeng introduce mo rin yung sarili mo para lang dun sa mga audience din namin na makakapanood nitong aming Tara Let's Talk. Yes. Saan ko ba umpisahan, pare ko? Well, sa pagiging rockista ba o sa pagiging nurse na? Ay, pwede naman i-combine natin. Combine, yes, combine. Ay, ako naman, graduate ako ng Emilio Aguinaldo College, 1990. Sobrang tagal na, nakalimutan ko na, ano. Mm. 1996 ako, graduate. Siguro, 9 years ako naging honors. Ang 6 years doon, kasama ko si Mr. K sa family clinic nga. Doon kami nagkakilala sa ano. And then, kasi nga, kwento ko rin sa'yo, si Miss Diliamo Campo, si Ate Ah, G, ay napakabait niyan. So, minsan, di ba, sabi ko nga, may nung nursing school tayo, si Dean, saka yung ating chief nurse, si Ma'am Berna Flor, yes. nag-invite na, gusto niyo ba mag-masters, ganyan, every Mm. Sunday. Ito naman si Miss G, si Ate G, ay, bro, gusto mo bang mag-masters tayo? Bro, wala ko pera eh. Gusto Oh. pa utarin muli ako. Ganun lang ako eh. Sabi niya, magkano ba ang tuition natin? Mura lang, 5,000 nata, ganun. 5,500 niya, wala ako eh. Sige, Ah. yung initial lang, 1,000. Oh, sige, pera may kita 1,000, samahan mo lang ako, mag-masters tayo. Ah. So, sa, sa walang Diyos, natapos namin sa loob ng 2 taon, yung masters na Ah. yun. So, Mm. pagkatapos nun, nakaalis na ako doon, wala ka na rin yun, nasa Ireland ka na. Ako naman, nag-ibang pathway ko, pumunta naman ako sa academe. Kasi nga, nag-masters kami natin, G. Kasi Ate G, ano to eh, pahamak to eh. Kasi Ah. nag-aral ba Mm. naman ako? So Ah. pagkatapos nun, edi lumawak ko yung pag-iisipan ko, ano, nag-iba na. Kasi nasa academe na. Ngayon pagdating ko doon sa isang school na pinasukan ko, pangalanan natin na Dila Salipa, doon na nag-start rin ako. So from OR, naging academe na ako, naging clinical instructor for 11 years sa Dila Salipa. Pero yung 11 years na yon, tinuloy ko pa rin yung pagiging doctorate ko. So umabot ako ng doctorate sa awa ng Diyos. Na gusto kang mag-aral. Gusto mag-aral kasi nga si Ate G, no, Oh. nainganyo ako.
Na-trigger. na-trigger yung ano, ang aking kaisipan. Oo, Ayun nga, oo. pero so yun ang aking background sa aking pagiging nursing. Ngayon, nabanggit mo yung Krista, Yes, makitalam yeah. tayo, no? So, Oo, sige. 1994 pa lang, ay tumutugtog na kami, yung mga kapatid ko sa bahay. Ngayon, sa hanggang 1990, hanggang matapos yung 90s, parang inikot na namin yung Parañaque, Laguna, kung saan kami. Marami tayong naging kaibigan sa mga tropa natin dyan. Ganun lang. So, hanggang balikan natin yung nursing. Naging 6 years ako dyan sa family clinic kung saan ka nang galing. Yung mga Oo. sikreto natin, naiwan na doon. Yes. Naibaon na. Naiba ko na Ah, doon. So, nagsarado na nga yung nag hospital. Sinara na nga eh. Sinara naiwan na na eh. ang hospital. So, ayun. So, nandito na. Nasa US na tayo. Ngayon, pagdating sa US naman, although nanggaling kami dyan sa Ireland for 2 years, ni Yes. Mrs. Magandang nabanggit mo yon. Tama. Oo. Yeah. So, ako naman ay petition ni Mrs. Siya kasi parang travel nurse siya, parang Saudi Arabia din, pumunta siya ng Ireland. So, pagdating sa Ireland, nandiyan kami. Ang kailangan na requirement sa akin para maging RN ng Ireland ay English exam. IELTS o mga ganyan. IELTS, Although, nagtrabaho din ako muna sa nursing home dyan, shout out, sa Belmont, sa mga kaibigan ko dyan, na for sa kalahating taon yata, habang nag-review ng English. Ngayon, inabot na kami ng itong ni Mrs. requirements niya sa US, may invitation na siya, tinanggap na namin. So, Yes. Yeah. pagdating din sa US, wala akong English exam, Pero mayroon palang state dito na tumatanggap mag-exam ka na walang English. Ito yung New York, tsaka Washington DC. So, ang pinili ko, New York. Hi! Ate Ricky, ito yung panganay ko, yung kabirthday lang hapon. So, walang English. So, yun nga. So, naipasa ko naman sa awan ng Diyos. Ngayon, dahil taga Maryland ako, hindi ako makakapag-work sa Maryland. Dahil ang No? requirements ng Board of Nursing ng Maryland, kailangan English ka. So, Mm. lumipat ako sa Washington DC, kumuha ako ng reciprocity yung tawag doon. So, nagka-license ako sa DC. Ngayon, na-discover ko sa kaibigan ko rin dito na in Maryland pala, kailangan mo na ng 1,000 hours na trabaho as a nurse para mag-apply ka ng Registry. kanilang license registration. Oh. So, nakabuo ako ng 1,000 hours. Ngayon, in-apply ko sa Board of Nursing ng Maryland. At na-approve naman after 3 months. So, Oh. kaya ako nagka-license ng Maryland. So, salamat sa English. Hindi na ako nakapag-English. Dahil yung palang requirements nila, 1,000 hours or English exam. So, pinili ko yung 1,000 hours. Magtrabaho na lang ako kasi mag-i-English ako. Sandali lang yun eh. Oh. Parang Sandali lang gano'n. yun. Mabilis lang yun. Mabilis 1,000 lang. lang. So, kung yung mga nurses dyan na walang mahirap na sa English exam, pwede nyo try yung New York. Iwan ko lang kung ganun pa rin yung kanilang policy, New York o Washington DC. Yun. Oh. So, pero habang naghihintay ako ng IELTS ko, ang NCLEX ko, nag-work din ako sa hospital, sa surgical tech, sa OR din. Yeah, so Okay. ganun yung aking career dito sa US. Ngayon, ano na ako, naging 2 years ako na OR nurse dito. And then ngayon ay school nurse na ako after 2 years. Gawa, mas maganda kasing schedule ng sa school School nurse. nursing. Yeah, oo. So Oh. ang So, pasok paano ko yung... Oh. 8:30 hanggang 4:30 or 4. So depende kasi dito, yung mga elementary, kagaya ko sa elementary ako, ang pasok nila ay 9:20 hanggang 3:40 labasan na sila. So 4 o'clock, wala nang estudyante. So, Off na, pwede ka bali, nang, yeah, magandang ano yun, no? yeah, So at oo. least with the child minding, wala nang problema. Ah, meron pa din, pero maganda kasi maaga mo sila masundo, hindi kayo Ah, gagabihin. okay. Yeah. When it comes to yung sa work ng pagiging school nurse dyan sa States, halos siguro pare-pares lang naman, di ba? Ano yung mga ginagawa usually? Yung mga magte-check lang ng temperature, mga bata, or magre-refer sa GP, physician, mga ganon? Ano ba yung... First Dito aid. kasi, oo, parang magpe-first aid ka, pero kasi dito yung school sa Amerika, meron silang mga plan, uh, 4 plan para sa mga bata na may disability,
gaya ko, nakasign ako ngayon sa mga with disability, yung mga cerebral Mm. palsy ng mga bata, nag-aaral sila. Okay. Nag-aaral sila, though, syempre disability, iba sa regular student. So, Okay. nakapag-regular student ako, dalawang school. Yun talaga yung vital signs. So, pag nilagnat, wala kang ibibigay na gamot dahil kailangan yung gamot na bibigay mo galing mismo sa parents, prescribe ng doktor. So, Oo. halimbawa, may lagnat sila, tawagan mo yung parents nila. Ngayon, pag may kasugatan, hugasan mo lang, sabon, tapos band-aid. Wala mo, Mm. may allergy sila. Kung wala silang binigay ng gamot, hindi mo pinag-bigyan ng gamot, tatawagan mo yung parents nila. So, ganun Okay. dito. Yeah. So mga ilang nurses dyan, bale ang naka-duty? Isa lang sa isang school or depende sa laki ng school? Isang nurse sa isang school, pero tama ka, depende sa school. Kasi dito may school na mayroong wellness clinic, gano'n, pag high school. Now, laging itatanong yan lagi ng ating mga kababayan, di ba? Na when it comes to sa trabaho, yung difference, ano ba yung difference ng pagiging school nurse? When I'm trying to say, yung sweldo, parehas lang ba? May rate ba siya? Paano bang lakaran? Kasi government ako, so meron silang grade eh. Hanggang nurse 2 ako, tapos grade 24. Yung grade 24 na po, mahaba pa yun. Meron pa silang maximum na 120,000 per annum. So Mm. pagkatapos mo ng 24, 25, pataas ng pataas. Ngayon dito naman, pag agency ka, meron din silang per hour na sahod. Halimbawa, ang offer nila 47, 43, 55. Depende kasi. Ngayon, pag nag-apply ka, titingnan pa rin nila kung ano yung educational background mo, ilang years ka experience. So, ganun pa rin. Tinitimbang nila yung experience mo, tsaka yung kung ano yung natapos mo. BSN ka ba, RN ka ba, Masters ka ba, PhD ka ba, NP Mm. ka ba. So, ganun yung basihan ng sahod nila dito. So, Mm. iba-ibang sahod, iba-iba yung rate. So, pag binigyan ka ng offer, pwede mo pa i-negotiate kung ano pa yung kailangan nila. Pero pag ikaw ay, balikan ko lang kanina ang sinabi ko, kasi nandito na ako sa US, kaya hindi ko na kailangan pwede na ako mamili ng English or number of hours. Siguro pag nasa ibang bansa ka, gaya ng Pilipinas or Saudi Arabia o saan man, requirements pa rin ng agency na ipasa mo yung English mo. Oh, I Siguro see. yun lang sinabi ko lang kasi nga nasa dito ka na, mas madali kung nandito ka na, tapos NCLEX, so number of hours. So hindi ko lang alam sa ibang states kung ano yung kanilang ano pa, mga requirements para maging RN ka sa kanilang states. Sa Maryland, sa Maryland ako, yun yung nasa Board of Nursing, nasa website nila yun. So, alright, mukha ako na nagsasagot lahat pwede mo magtanong Oh. naman. Sige, of course, yeah. Of Oh, course. natin. So, nabanggit mo nga yung sa inyo sa FSMA, mayroon kayong basihan sa sahuran, di ba? So, Parang ano, kumbaga depende din sa ano dito, sa experience mo. depende rin sa Mm. experience. Kasi yung Alright. meron tayong enhanced nurse, ganyan, or Mhm. senior staff nurse. Although, yun, ganun. So, nagbe-base din talaga Sa experience. sa experience Yes. na nurses. Ang kinaganda lang kasi sa Ireland din when it comes to basing on experience. Hindi lang ang basehan ng experience mo na dito ka na nag-work sa Ireland, kundi yung experiences mo sa Philippines o sa Saudi, bilang Counted. yun. Yeah. From the moment na qualify ka as a nurse, bilang na lahat yun Mm. yung when it comes to grading nung Yeah. salary. Diyan sa ano sa Maryland, ganun din. Yeah, tsaka tumataas sila ilang percent every year. So bilang yung Tumataas sila. experience mo sa Philippines, bilang Bilang din. bilang din, Oo. okay. Binibilang So din same nila. lang. Oo. So ako naman magtatanong, Okay, ready na yes. ba kayo? Ready na, ready ready. Alam mo naman tayo, always ready. Always ready. Dahil, di ba, may pamilya na tayo. So, paano naman ang setup nyo sa mga anak nyo pagpasok sa school? Kasi nga, paano ba yung buhay na isang asawa ng nurse? Kasi pros kayo ng nurse eh. Oo. Yeah. Okay. Ako na ang Sige, sasagot. okay. Okay. Oh, ladies first ulit. Ladies first. Okay, so yung sa amin, at first, syempre nakakabayan sa mga bagong parents na bagong salta or bagong lipat ng bansa, nakakabayan.
At first, kabadong-kabado kami when we had Ezar. Talagang anxious ako noon kung paano ang gagawin namin sa pag-aalaga since siya nga pumapasok siya sa theater 4 days, 4.5 days a week. Consider it as Wow. 5 days. 5 days, 5 ganon. days, oh. And then ako, bilang sa ward ako kasi during that time, nasa 39 hours pa yata. Nasa 39 hours pa kami noon. So, bali, sa pagkakaalala ko, pumapasok ako ng 4 days. Meron lang kaming 5 days na free kung magwo-work kami together ba na in kinda in between na yung papasok yung paano ko ba sasabihin yun yung within a week syempre meron lang ilang araw na free kami. Ang nangyari kasi, sabihin na natin, and lagi ko naman itong sinasabi, nagpapasalamat ako sa mga friends na tumulong sa amin na mag-alaga ng bata. And then, meron din akong mga kabataan noon na binabayaran para mag-alaga sa mga anak namin. Nakasurvive kami sa ganun, na kumukuha ako ng mga bata pa, like yung college student, mga teenagers. Mhm. Oo, kasi kung magbabayad ka ng mga Professional. professional na sabihin natin na talagang yun ang trabaho nila, ay magkano 10 euro per hour. So parang, edi sana Malaki din, ano? hindi na lang ako papasok. Parang sa isip-isip ko nun, kung gano'n ang gagawin namin na magpapaalaga ako, hindi na lang ako papasok. And then, kasi ibabayad ko din sa ibang tao, edi at least ako na lang mag-alaga. Kaya parang mas pinili ko na may mga teenagers na mag-aalaga sa anak ko, mas mura yung bayad and then konting oras lang naman. Luckily, I think after ilang years, kasi binawasan na yung oras natin, 'di ba? Naging 37, parang ano lang 37. yun, sandali lang biglang ibinaba kagad sa 37.5. And there was a time na tinasan ulit sa 39, hindi na ako tumaas. Sabi ko, i-maintain ko na yung 37. And then hanggang bumaba, nag-request ako sabi ko, babaan ko yung oras ko ng 36 para 3 days na lang akong papasok. Ngayon, dahil si Don, bumaba din yung oras niya, pumapasok na lang siya ng 4 days. So ako 3 days. So the whole week, hindi kami nagkikita. Ah, Pero may tao para sa mga bata. Yun ang Ganon. maganda, Yun oh. ang nangyari. And then, super sacrifice talaga on my part na nag-night duty ako kasi theater siya, hindi naman siya nag-night duty. Very rare lang naman yung may Mhm. on-call siya na within the whole night is may pasok siya na nandun siya. Rare lang yon as in once in a blue moon lang yung nangyari. Papasok ako siya, hindi pa nakakauwi. Duty pa Wow. siya. So, ang ginawa ko lang noon, tumawag lang ako sa office na sabi ko, malilate ako dahil yung asawa ko nasa theater pa. Mhm. Which is ang maganda kasi, dito sa Ireland, napaka, yung mga kasamahan namin sa work, Understanding. napaka-understanding kasi napaka-family-oriented ang Ireland. Mhm. Mhm. So, in fact, pag kami nangyari sa school, hindi sila mag-atubili. Oh, go ahead. Pagka Mhm. kailangan ka, tinawagan ka from school, kunyari, ang Mm. anak mo, syempre, alam naman natin dito sa Ireland, madalas or uso yung sinasabing winter bug. So, Mhm. minsan, hindi mo masabi na yung anak mo nagsuka. So, kailangan mong sundin ang anak mo. So, may kaluwagan when it comes to sa family. Kaya sabi nga nila, 'di ba sa Ireland, yung sinasabing life-work balance, top yung Ireland. Kaya yun. Then we Mhm. have annual leave. Alam naman natin na, ay, eto pala, pwede natin tong i-compare Yes, pala. Kasi dito Yeah. sa amin, Mhm. madami kaming annual leave. Halos 7 weeks. 7 weeks of Wow. Oo. Tapos meron pang mga bank holidays. So, diyan pala yun. Kung gusto mong Sa hospital kasi, pero silang 3 weeks na bakasyon din, pero minsan 2 weeks lang binibigay sa'yo. Mm. Tsaka pag nag-request ka ng bakasyon, kailangan ahead of time, 6 months before, kasi marami na nag-request. Minsan Mm. kasi seniority rin eh. Tapos of hindi course, pa yeah. basta-basta ma-approve yung bakasyon mo. Pero pag mga emergency, gaya sa inyo, ganun din, mabilis din sila magpalabas ng mga, mabait din Mm. naman sila. Yun ang Yes. magkaproblema sa mga bakasyon.
Kasi talagang pag summer, ang daming nag-uunahan eh. Correct. Sa Oo. summer, oo. So So, 2 weeks lang talaga. Ulitin lang natin guys, ano? two mhm. weeks lang ang talagang official holiday para sa buong taon. Parang ganon. Meron din silang yung 2 weeks lang kasi binibigay. Pero alam ko 3 weeks yun eh. Okay. Oh. Pero sa iyo, since nasa school ka, pag off ang mga bata, off ka Of din. Kasi sa school naman, meron kami tinatawag na 10 months tsaka 12 months. Ako kasi 12 months eh. So, may merit yun. So, buong taon magkatrabaho ka. Ngayon, spring break tayo ngayon, meron kaming, pwede kami mag-leave ng spring break. So, pinagbibigyan. Mm. 5 days Mm. week na, okay, gaya na, naka-off ako dahil yung spring Mm. break. Ngayon, pagdating ng summer, talagang walang magbabakasyon ng summer. Kasi ang start ng pasukan ay sa September. So yung summer na yon, mga training siguro yan, o mga Ah. seminars, preparation, mga incoming students. So Mm. pagdating naman ng winter, hanggang January, Christmas break siguro yun, winter break, parang ganon. Binagbibigyan ka na lang mag-off. So mahaba din ang bakasyon sa school. mm, Kaya ginusto ko to pinili ko na pumunta rito para maalagaan yung inaanak nyo. Ayun Mm. yun naman. correct. Oh. Yeah. So, Ganda, ganun maganda. talaga. So, Mm. pinili lang namin na ganito, kasi misis ko nasa OR din siya. So, Mm. mahirap din magbakasyon na. Kailangan, sa akin kasi, na sa umpisa pa lang ako, mabilis mag-off. Pwede ba ako mag-off na ganito? Approve. Approve agad. So, napagaan sa part ko na bilang tatay na mag-off ng kinabukasan na ma-approve ka agad naman. Samantala sa iba, pahirapan pa. Ganun Ah. eh. So, depende siguro kung gusto mo sa trabaho sa school nurse or magkaiba talaga na Mm. napakalaking pagkakaiba. Which Ganun is, din sa tawag dito sa stress. Kasi sa ospital, bam bam bam. Alam niyo na. Ang dito Yes. naman, pag start ng pasukan, hanggat hindi nagbe-break, hindi nagre-recess yung mga bata, maghihintay ka lang sa kanila. Kung gusto mo, mag-update ka ng mga files nila, gano'n, immunization, Mm. dahil ganun lang, ganun sa umpisa. Pero madami yung gagawin. Tuturuan mo yung mga teacher before mag-start ng klase, mga emergency, magbibigay ng piniprin, mga ganun. ah, I-train din namin sila, mga teacher, tsaka Yes. yung mga CNA. Para pag-start ng pasukan, ready na kami sa lahat. So, ganun lang sa top nila dito. Yeah. nice. So, Ganda ganun, rin. ganun mo Yeah. maano, no, sacrifice talaga pag kami mga anak eh. Yeah, kailan talaga mag-sacrifice yung time natin. Because I remember there was a time na dito kasi magna-night duty ka, 4 nights, 3 nights, ganyan. 4 nights na yun. Ang tulog ko, 2 oras lang. Yun naman ang ayaw ko. Kasi O yun. ayaw ko ng night duty. Mm. Oo, di ba? Gusto kong, But, gusto kong matulog talaga sa gabi. yeah. Kaya ayaw ko na So, on-call. thank God, nakaraos na kami sa ganong Yeah. panahon. Mm-hmm. The pandemic actually, yung nung pandemic na yun, parang Oo, bigla, no? kasi halos 3 years yun, ano, straight, na bigla na lang lumaki yung mga bata, and then nag-teenager na, Teenager na. hindi na namin kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Kumbaga, survive mo naman talaga eh. Lilipas yung panahon. Yeah. Yun yung family side naman natin. Mm. Pag-alaga ng mga anak. Paano Ah, naman pag day off? Paano yun naman? Saan kayo gumagala? Ano yung mm. paborito yung puntahan dyan sa Ireland para malaman naman namin? Dito naman sa Ireland kasi, ang dami namang pwedeng puntahan kasi ng mga historical sites and then Mm-hmm. dito naman kasi hindi uso sa atin, 'di ba? Hindi uso sa Ireland yung magmo-malling ka. Hindi ganoon ang vibe ng tao eh. Yeah, pupunta ka sa shopping malls. Siguro pag nasa Dublin ka, dito kasi more on papunta yung tao maglalakad sa walking, sa Trailing, mag-hike, ganyan. trailing, mga Trailing, ganyan. hiking. Mm-hmm. Yes, but when it comes to sa amin naman during kasi ng pandemic, as a family, nakapag-travel talaga kami sa Ireland through driving. Mm-hmm. Yung maganda kasi dito sa Ireland at saka sa Europe mismo, magkakalapit lang lahat yung mga places, mga countries na Yung pagka pumunta ka dun sa ibang country na yon, ibang-iba talaga yung makikita mong it's either architecture niya at saka yung mga sabi mo ng mga culture in Mm. general. Mm-hmm. So yun ang kinagana sa Europe. Parating ano yan eh, if you want to be like a multicultural talaga, Europe talaga. Bilang sa amin sa bilang family pagka mga day off ganyan, We live near the coast.
sa beach, Chamorro lagi kami. Yes. Oo. Pag Marami. ito ha, pagka yung day off lang tapos walang pupuntahan sa abroad Aha. or malayo. Kasi itong Waterford na to, nanalo siya ng the best place to live in Ireland in 2021. Wow, Because, congratulations. yes, di ba? Because nandito si Mr. and Mrs. K daw. Di ba? Mismo. Oh, di ba? No. Now, kidding aside, ito kasing lugar na to, kada 15 minutes away, kilometer radius, nandoon yung pwede ka pumunta sa beach, Mm. tapos pwede kang pumunta ng mountain or forest or something na maganda sa mentally. Mm. Yun. Yun ang ano, kaya siya nanalo na ganon. Meron din kaming greenway where pwede kang mag-bike, mag-walking, mag-running, ganun. So, madaming pwedeng puntahan. Yeah, kaya Kaya guys, siguro sige pare tuloy mo. oh, kayong mga viewers ni Paring Ricky, puntahan nyo kami dito, bisitahin nyo kami sa Ireland. Yeah, oo, maganda dyan Hindi sa kayo Ireland talaga. mabibigo, Mm. 'di ba? At sa mga gustong manood doon, meron kaming ibang channel pa na Mr. and Mrs. K channel, lifestyle 'yon. Mhm. Paki-watch po 'yun. And then we have our Mr. and, Tara Let's Talk. Yun pala. Yeah. Tara Wow. Let's Talk where Hindi sila we, busy, ano? we Hindi Hindi sila always masyado busy. eh, hindi masyado eh. Masyado. Yeah, where we, kumbaga we always talk about Ireland. So, makakuha kayo ng mga tips kung gusto Yeah. nyo i-consider ang pagpunta dito sa Meron ba Ireland. kayong top, ano ba yun? Top na... Oo. Oh, top send sa mga taong or mga gustong magpadala ng pera sa Philippines. Pwede nyo gamitin yung free app na top send. Ayan. At Wow, sana, i-check na lang dyan, di ba? Ayan. sana, Gamitin ang code na MMK to get Wow. Yeah. Yun. Okay. Any more, pre? more On questions. Ibang question ko sa inyo. Okay lang bang love story? Pwede na, okay lang. love story. Pwede naman. Pwede No, naman. depende. Parang, Anong version ba? parang Anong pakilig ng version? konti. Version niya ba o version ko? At alam ko ng version mo eh. Pwede kay Mrs. Ayun. naman. Oh, Mrs. sige, K. okay. Yung ano lang yung Okay. brief lang. Yung... Brief lang. We actually had talk about this sa namin sa aming Tara Let's Talk. Mm, Medyo mas detail doon. So bigay ko lang siguro ng konting pahapyaw. Pahapyaw ba? yeah, sige, sige. Yeah, so me and Don, actually, kasi kami, Kilig-kilig na ako. was Hindi pa in, nag-umpisa. ito yung point of view ko, Richard. So, sa year, siguro I think mga Huwag namang bagit ng year. bigla Huwag daw na year. Basta, year. alam na natin yan. Okay. He was actually, introduced to me nung time na yon. Nagwo-work ako sa fashion consultant sa Mega Mall. In-introduce siya sa akin Basta, ni oh. Liza. Liza, hello Hi, Liza. And Liza. si Jo Marie. But during that time, akala ko, baka nanliligaw siya kay Liza or kay Jo Marie. Because they just went to the shop and, oh, Laura, this is Don, this is Laura. And during that time, alam mo naman, suplada tayo. There was a moment na, parang, you know what, actually, after that, nung ginawa ko yun, parang doon ko na-realize na, ay, parang napaka-mean ko. Kasi yung, alam mo, parang binagsakan siya ng, parang binuhusan ng maligamgam na tubig. Yellow. Ng Yellow. yelo. Kasi parang, Ice. kasi Ice. parang siyang tumahimik. Tumahimik siya, tapos nang ipagkwentahan na kilala, tapos siya pumunta na siya sa isang side. And then, nung nagpaalam na siya, na sila, hindi siya nagpaalam. Umalis na lang. Wow. Ito na. Pero, oo, kumbaga, akala mo ha, kung sino ka. But then, pero ako nung parang sabi ko, uy, may itsura yun ah. Ganon. Nice. Oh, Sa di akin, ba? Ikaw may, Oh, panahon na lang yun eh. di ba? F4. sabi ko, may itsura yun. Daming Again, Zin. oo, may itsura yun. Kaya lang kasi, during that time, ako kasi, yung dream ko talaga na mag-abroad. Parang Mm. mag-abroad talaga. So, parang hindi naman talaga ako nagpo-focus na magka-boyfriend. Pero, kumbaga may dating siya sa akin, but I ignore that side. Dahil nga, baka mamaya, nanliligaw pala siya kay Liza or kay Jo Marie, tapos ako nagpapakyut. So, hindi naman tayo Mm. gano'n. Hindi naman ako gano'n. Kumbaga, respect lang din dun sa aking mga classmates. Yeah. And then, one time, Risa called me. Risa kasi, alam naman natin, si Risa kasi, close talaga kami. Si Risa kasi, sabi niya, Laura, may papakilala ko sa'yo, matangkad. Sabi niya,
Chinito, Yun. Moreno. Yun. Pero sabi ko, sino ba yan? So, iba yung nasa isip ko. Tapos sabi ko, Yeah, okay. Medyo detalyado talaga to. kasi naman eh. Tapos nung ano, sabi ko kay Risa, hindi ko type. Tsaka mag-abroad ako. Sabi ko, bakit pa ako makikipag-date, makipag-blind date eh. Mag-abroad ako, hindi, ayokong, sabi ko, ayokong mag-boyfriend. Galit na galit si Risa sa akin. Sabi niya sa akin, Laura, makikipag-date ka lang, hindi ka mag-aasawa. Yan. And then, nung time na yon nag-Saudi na ako. Actually, noon yun nga, nag-uusap kami sa phone ni Risa. I'm sure matatawa ka rito. Ewan ko, mukhang magagalit na itong asawa ko. Medyo ano na to. Nagalit na Kailan ba tayo? Ano, Ikakat Brian? natin pag ano, pag... Diba? Alam mo naman nung panahon natin, may kausap ka sa kabilang line and then yung extension yung sa kabilang theater, nakikinig kayo. Mayroong ganon, Oo, di mga ba? tropa nakikinig. Ayan. So ngayon, I think nung kausap ko si Risa yun, nakikinig siya, kaya galit na galit siya dahil sabi ko, hindi ko type. Hindi talo. Galit na galit siya kasi akala niya siya talaga yung sinasabihan ko na hindi talo dahil ipinakilala na siya sa akin dati. So he thought that he was the guy na sinasabi ko Ah, na okay. hindi talo na hindi ko type. Ganon. But then again, nag-Saudi na ako, ganyan. Tapos nung nag-Saudi ako, nauso na ang Friends. No, no, Friendster? Friendster. Ayan, na So, tayo. nagkaroon pala kayo ng LDR. Hindi. Ah, kasi hindi naman kayo naging. Hindi. Hindi kami naging kasi nga Ah, okay. ayoko Okay. makipag-blind date dahil Okay, nga sabi ko okay. mag-abroad ako and then nag-abroad na ako and then nagkaroon ng Friendster. One time nagsi-search ako. Ito lahat ng i-search nandun. But he was doing modeling that time. Actually, Sinisignalan ako. siya yung nag-influence sa akin eh, ng Friendster na yan eh. Oh, Pinakilala niya sa akin. yan. Tapos Oh, kinabukasan, pare, mm. pare, may bago ulit, may Facebook na. Alam mo naman yan. Laging Ayan. nangunguna. And then, nung time na yon nasa Saudi na ako, Jeddah. And then, nauso yan. Nagsisearch ako ng mga friends, ng mga pangalan ng mga classmate ko. Sila Risa, sila Pat. Na-search ko si Pat. Tapos nakita ko common friends na. Minessage ko siya. Siyempre, pogi. Message ko. Hindi ko alam na siya pala yung guy na pinakilala sa akin nila, no, na the same time. So, nagchat-chat kami, hanggang nagchat-chat na kami, nag-uusap na kami. Hindi niya sinasabi pa din sa akin na siya yung guy na yon. And then, umuwi ako ng Wala pa tayong Pilipinas. oras ni Richard matapos. Umuwi ako ng Pilipinas, Chad. Alam ko yan, hinahanap ni Larissa. Sabi mo, wala. Natatandaan mo yung time na yon? Wala eh, lumabas na. Yung pagpupunta ako doon. And then, I don't know, one time, minessage ko siya, pumunta siya. Ito, Yun. I think this is the second time na umuwi ako ng Pilipinas. And then that time naman, papunta na siya ng Ireland. And ako, papunta na ng UK. And then doon na Oh, nagsimula doon yung na nagsimula. relationship. Oo, Wow. nung nag-UK na. Sa abroad pala Yan, talaga. natapos na. Minadali Tapos ko din. na. Natatakot ko. Ano tayo dyan eh, parang... oh. Ayun, no, di ba? Maganda na may love story Yeah, namin. maganda, maganda. Very inspiring. Very inspiring ba? Kukulo ko mo. Baka may gusto kang buko-buko dyan. Yeah. Alam Yeah. mo lahat ng nito, Ay, kabaitan. tropa ko yan eh. Siyempre. Maganda Ano agad. tayo Yeah, dyan? alam mo, yun ang maganda sa banding nyo sa isang theater kayo. Mm-mm. Kasi ang place na yon, doon talaga ako, 6 years ako doon eh. Doon Hmm. sa aming maliit na kwarto. Dala Oo. kami kwarto doon. Kinukwento nga niya, lagi kayo 6 years magkasama. kayo magkasama doon. So, iba yung Mm-mm. friendship talaga. Pag Mm-mm. nasa Pinas ka, tapos pag nasa abroad na kayo, magkita-kita kayo. Kakaiba din eh. Kasi yun na nangangarap kayo nung panahon na yon. At yun, nandito na tayo, di ba? So, Hmm. natupad na natin yung pangarap natin. Ngayon naman, dahil sa pagsisigap natin yun, tsaka sa Hmm. dasal natin. Ngayon Mm. naman, pinapalaki natin nating mga anak, di ba? So, yun na Yes. yung, Yun na yung kumbaga, stage of yung, life natin. yeah, yun yung bunga ng pangarap natin. Nandito na tayo sa stage na to. Mm. So, napakaganda. Thank you. Parang nagtitigil ka, mukhang gusto mong kumontra. Hindi Gusto ba naman. ikwento yung mga past love life niya? Nako. Ah, Hindi, mamaya, ano, pag-usapan natin. next? Next?
Next topic. Next question, next question. Next question tayo. So yun na nga, yung mga, paano nyo naman, kumbaga, inaasikaso yung mga bagong dating na mga nurses dyan? Dahil siyempre Yeah. senior kayo eh. Oo. Kumbaga, treatment nyo paano? Ako, I can proudly say na mabait ako. Mabait ako sa mga bago dahil kahit ano pa yan, kahit Filipino, Indians, or any Irish Mhm. student, I always say sa kanila na talagang ay tinuturuan ko. Kasi alam mo kahit pa paano, iba na yung nursing ngayon sa nursing noon eh. Mhm. O, yung makikita mo na yung mas stricto yung noon, yung mga nag-training sa atin, kesa sa mga nagtitraining ngayon sa bago. So medyo, ako kasi parang sabi nga nila, yung maming-mami ang dating ko na sa mga estudyante, na pag nagtuturo ako, ganito, ganyan. And I kind of felt like, by age, eto yung nakukuha mo na yung respeto din ng mga kasama mo, Mhm. gano'n. Na natutuwa sila, mararamdaman mo pag pumasok ka, uy, duty si Laura, yung Yeah. masigla sila dahil alam nila Mhm. we'll have fun, na hindi ba, kasi merong mga katrabaho na nai-stress ka, stress sila, nai-stress ka din. May Yung ganun lang gano'n. talaga. Oo, Kahit yung dito, may parang ganun din eh. Oo, so ako, Yeah. I try to help talaga, and then ewan ko kung dala na ba ng edad to na parang pag may ginawa na ano ba yan, paano, alam mo yung iko-correct mo talaga eh, iko-correct mo Mhm. talaga yung Mhm. ganun, and then like papasok ka, makikita mo ang kalat, kasi Mhm. hindi, yun lagi ko sinasabi sa kanila, it's not just about the patient, you have to check your environment as well. Yeah. Especially sa ward namin may mga matatanda, yung safety nila. So kung nakakalat ang sleepers nila, nakakalat ang mga damit nila, nakakalat ang table, ang zimmer frame. So where is the safety there? So lagi ko yun sinasabi. And then I always say nga din sa kanila, maging mabait tayo sa mga bago. When it comes to yung mga specifically sa mga Filipinos siguro, we try our best na i-meet yung mga bagong Filipinos na yon. Mm. Yeah. I-welcome Maganda sila. yan, maganda yan. Oh. I-welcome Yes. natin talaga. Kasi yung dumating kami dito, may mga Filipinos na rin na nauna sa amin. Siguro mga 2 years ahead of us. So yung mga yun naman, since kasi small group pa Mhm. nung panahon na yun, they tried as well to meet us. Siyempre, Excited. yung Ireland na to, iba, hindi pa natin masyado na-explore kasi bago pa lang nung unang panahon, nung mga panahon na Mhm. yun, bago pa lang mga Filipinos dito. Tayo, na hindi nga alam kung ano talagang Ireland nung panahon na yun eh. Mm. Bago pa lang ang internet nung panahon na yon, tapos yung Google siguro, I don't know if I've used Google, Yahoo pa yata yung gamit natin Mhm. noon. Now, hindi pa uso yung i-Google mo nga itong ano na to, yung Mm. bansa na to, Kulang sa ganyan. Oo. information. And Ah. then sa mga Filipinos naman na pagdating nila dito, ito kasing si Laura, mahilig siya magluto. So, ang ginagawa namin, wini-welcome namin, i-invite namin sa bahay para mas lalo silang maka-feel na, oy, At home. hindi pala kami nag-iisa dito sa bansa na to na Mhm. parang pinaparamdam pa rin namin na ganito ang pagiging Filipinos, 'di ba? Yes, yung Yan. Yeah, brotherhood. kasi pag bago ka talaga, parang anxious ka eh. Yes. Diba? Oo. Tapos, stress ka sa bagong trabaho. Tapos, yung mga kasama mo sa hospital, makaka-stress din. Sino yung Yes. lalapitan mo, di ba? Siyempre, Yes. kagaya nyo, mga babait kayong mag-asawa. Naku, napakaswerte nila, no? Dahil nandiyan kayo. At least, nakasikaso nyo sila, nakakausap nyo. So, bibihira ang ganun eh, na ganang attitude ng tao na, kumbaga, kakausapin kayo, kukwentuhan kayo para gumana ang loob nyo. So maraming salamat sa inyo, Mr. and Mrs. K. Oo. Kasi minsan hindi na-realize ng tao yan eh, na Mm. may ganun palang family na pwedeng mag-aruga, hindi dahil sa pera, dahil sa ano, kundi yung kakwentuhan mo lang about sa experiences nila, gumagaan din pakiramdam mo eh. So, Yes. darating yung time na nagiging ikaw na rin, makapag-share ka rin sa mga bagong dating. Kumbaga, pasa-pasa na ng baton to the next Oh, yes. generation. Oo. Yeah. Diba? Parang ganun lang kasi pusong Pinoy tayo, di ba? Yeah. Ganun naman Oo. tayo eh. Pero kasi talagang may mga, minsan kasi sa mindset ng tao yun eh, kung paano mo taturin yung kapwa mo. Oo. Yeah, ganun lang yun eh. Tingin ko naman talagang
kitang-kita sa kalooban yung mag-asawa na talagang mapagmahal sa kapwa. Kaya Mm. siguro dalang-dala nyo, siguro naman mga kaibigan dyan, tuwan-tuwa sa inyo. Siyempre, lalo na ako nung pumunta ako dyan, ano? Oh, Oh, Tama ka, yung driver natin, napakagaling. yes. At si oh. Mrs. magaling magluto, natikman ko Oh, luto Ay, niya. oo. thank Sarap you. balikan, alam mo, pag Oh, bumalik ako dyan, luto tayo ulit ha. Ay, syempre. siyempre, no? Oh, welcome na welcome. Nanood pa tayo dito ng labanan ni Pacquiao at saka ni Mayweather noon, di ba? Yeah, oo. I think yun ang Nagpuy, napanood natin pala. nagpuyat pa Naalala ko tayo lang dyan. ngayon. Nagpuyat pa tayo. Oo, ganun Nagpuyat yun. ba kayo nun? Oo, dito mismo sa Oo. Nagpuyat kami dyan. Alam mo, iba-iba kasi din yung makatulong ka, yung Yeah. luwag mo yung tao. Mhm. Mr. and Mrs. K, may tanong ka naman sa inyo, yung advice nyo, no, sa mga bagong dating sila, hindi nangangarap kung paano bumili ng bahay o sasakyan o properties dyan sa Ireland. Siyempre, pagka umpisa ka pa lang kasi sa Ireland, wala ka pang means para makabili ng bahay. Maliban na lang kung talagang pinanganak kang mayaman mula sa Philippines or kung saan man, di ba? Sabihin natin Or may na-save na silang pera. mula pa If sa God. ibang bansa. Okay. So, ipagpalagay natin na nag-umpisa pa lang sila sa nursing career nila abroad. Okay. Now, sa Ireland kasi, as far as I know, may mga rulings kasi na dapat naka 2 years ka na sa Ireland bago ka makakuha ng bahay. Mm. Kasi, kaya kung nasabi to, yung isa namin kasing kasamahan na from Africa, gusto sana niyang bumili ng bahay like when he was a year and a half. Pero nung sabi sa kanya, kailangan 2 years at least. Mm. Now, sa pag-iipon naman, alam naman natin tayo mga Filipinos, pagka bago pa lang tayo sa isang bansa na yan, magaling tayo in the sense na mag-ipon na hindi tayo kumukuha agad ng isang buong bahay. Ang Mm, nangyayari sa atin talaga na tumitira muna tayo sa room, ah, nakikishare. nakikishare tayo. Mm. Kaya kami, basing sa experience naman namin, nakashare kami because nung panahon na yon, ganun ang ginawa po namin. So, hindi Mm. nakakahiya na mag-rent ka lang or makishare ka lang ng bahay sa kapwa nating Filipinos. Mga ganyan. Ayun. Ayun, kung gusto mo talagang makasave ng pera. Especially ngayon, sobrang mahal ng bahay dito. As in, nagtaas and then kulang din ang supply ng houses. Kaya ang mahal. So, although ang government dito, they help, maraming help naman silang binibigay. Like yung may tinatawag silang help to buy or affordable housing na yung government may ibibigay sa yung pera, papahiramin ka nila. Yes, kung Ganun. gusto niyo po ng masyadong madetalye, meron kaming vinisit dun sa channel namin Mm. na isa sa mga kaibigan din namin dito na pwede lang tingnan yung Next. videos na yon Mm. at makikita nila, in-explain niya doon kung paano nila nakuha yung bahay nila kasi recently lang siya. Now, Wow. when it comes to Okay. sasakyan naman, pag nasa ibang bansa ka kasi, maliban sa Philippines guys, sabihin natin nasa Western world ka, madaling kumuha ng sasakyan basta may trabaho ka. At lalong-lalo na guys, pag sinabi mong nurse kami. Mm-mm. Yun. Mhm. 'Di ba? Oo. And then, Yan. syempre, medyo mahigpit dito yung ating driving license. Kailangan talaga makakuha tayo ng exam. But anyway, ano yan depende rin sa tao, sa kung ano Mhm. yung gusto nila sa priorities nila, kumbaga. Mm-mm. But when it comes to transportations from work to where we are at the Mm-mm. moment, Mas malapit ba sa inyo? Mas malapit malapit ang... lang. 5 minutes. Yes. Okay. You can even Maganda. walk if you want. Siguro, pag nasa Dublin ka, gaya ng experience mo dati, hindi Mhm. masyadong mahirap Kasi yung may mga bus. Hindi kayo nag-drive dito, no? Hindi. Hindi. Bus talaga kami. Kasi Napakaganda malapit ng lang. transportation dyan. Mm-mm. And then, mahirap din ang parking doon ano, sa Dublin. Yeah, Yeah, mahirap so, din. so yun siguro. Thank you very much. Sabi nga. Yeah, ako, maraming salamat sa It's inyo, a Mr. and pleasure. Mrs. K, ano? At Mm-mm. sa wakas, nag-usap din tayo at marami kami natutunan sa inyo mula sa pag-ibig, mula sa Muntik. family, lahat na halos nabanggit nyo na eh. So siguro Okay. naman, maraming makakaralig sa usapan natin ito, ano? At Yes. yan lang yung mga pagiging hospitable ng mga Pilipino na binanggit nyo. Sana gayahin din nila, no? Yung Mm-mm. mga iba mga Pilipino na kahit saang panig ng mundo, maririnig nila ito.
sana ganun din yung pagtanggap nila Mm. sa bagong mga darating pa ng mga nurses. Alright, sir, sir, ma'am. Thank you Good very night, good much. morning. At nako Yes. na maraming salamat sa inyo. Huli na lang, baka gusto niyo mag-shoutout naman dyan sa mga tropa nyo? Ay, Yes. Oh, Yeah, sige. Mga ating mga shout out sa ating manonood sa Tara Let's Talk. yun. Yun. And kagaya yung sinabi ko dati dun sa page namin, mag-comment lang kayo para malaman namin kung saan kayo nakikinig at kung saan man po Yun. kayo naroon. at saka si paring Ricky naman, pwedeng i-shoutout mo yung channel mo at para mapanood naman ng aming mga viewers. Ayun, Yes. ito lang sa akin eh. Nurse Richard, the Global Nurse TV. Meron din podcast yan, audio lang. So, mga podcast to yung usapan natin. And then, meron din ng ito, FB page din. Ganun din, Nurse Richard, Global Nurse TV. Ganun lang. Ayun. Yes. So, God bless at good night, Chan. Good afternoon dito. At Yes. salute, nurses. Thank you Yes. very much. Alright. Mabuhay! Mabuhay. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.